So sir, 100% sure na ba na magpapatuloy itong impeachment trial sa 20th Congress? Mas dadami na ba ang nasa opposition or dadami ang nasa admin? Or ano yung nakikita nyo considering yung mga pumasok sa Magic Attorney De Lima and Attorney Diokno, now Congressman Presumptive, will be joining the impeachment prosecution panel. Ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig na nagkaroon ng malaking impact sa resulta ng halalang ito. Ang 20th Congress, may nagsasabi na lalakas daw ang tsansa ni BP na ma-acquit sa impeachment. Tulad ng dati, ayokong pangunahan anuman ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan natin magpasya ang impeachment court. Hindi para sa akin na pangunahan yan. Hindi para sa akin mag-pre-game analysis, ika nga. Siguro gusto nyo mag-post-game analysis tayo pagkatapos. Pero anumang pre-game analysis, maaaring mainterpreta na panguhusga ng niwala pang napepresenta o nakikitang ebidensya ang mga uupo bilang hurado. Pero ano po yung nakikita nyo magiging sitwasyon dito sa Senate? Mas dadami na ba ang nasa opposition or dadami ang nasa admin? Or ano yung nakikita nyo considering yung mga pumasok sa Magic 12? 15 taon na ako sa Senado. Ang tingin ko sa kada senador ay hindi may tatak sa noong oposisyon o administrasyon. Ang tingin ko sa kada senador, ika nga ng maraming mga kolumnista, ay isang malayang republika na pagpapasahan ng mga isu sa kada may darating na isu at hindi dahil lamang yun ang kulay na dala nila nung sila'y nangampanya o nanalo. Each senator will decide for himself or herself the various issues we will confront as members of the Senate, as representatives of the people who are elected at large. Pero political institution ng Senate, sir, di ba? Parang hindi naiwasan yung impluensya. Ulitin ko, walang dikta ang partido kaugnay sa nakita kong performance o pagboto ng mga senador sa nagdaang panahon. Ang mga desisyon nila at pasya ay depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Okay, before RG, so sir, how about the Senate leadership? Ano yung nakikita? Mananatili kang Senate President o pwedeng magkaroon ng pagbabago sa Senate leadership? Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Tapusin muna natin itong kongresong to. May 2 pa kaming linggo na marami pa kaming inaasahang mapapasa at maihahabol na mga panukalang batas. Kung curious man lang kayo doon, pwede nyong tanungin din. Kung hindi, okay lang din. Pero Itatanong namin later. doon muna kami nakatutok at hindi yung parating na kongreso. Okay, RG. Balikan ko lang yung kasi May babalikan ka pa ron? Yes, outside of the impeachment process, siyempre may mga natural allies based on the personalities and the principles of the incoming 20th Congress senator. So, ano sa tingin mo yung magiging itsura? Sino-sino sa tingin mo yung mga magkakasama based on their natural alliances, based on their natural principles? I will not prejudge nor predispose what each senator elected or already serving would be doing once the impeachment court convenes. Suffice it to say that I expect it to be lively and vibrant, given that we have 3 new lawyers entering the Senate. And that is a valuable addition to any impeachment trial insofar as enriching the discussion and enlightening not only our people but fellow members of the Senate in their function as an impeachment judge. But outside the impeachment trial, paano yung natural alliances na nakikita mo? Ulitin ko, sa 15 taon ko sa Senado, hindi naman nasusunod yung natural alliances, yung formal alliances nga, hindi rin nasusunod eh. Iba't iba ang desisyon nila. Kabilang na halimbawa dito yung pagkakahalal ko bilang Senate President na hindi naman sinunod yung mga partido, hindi ba? Okay, ganun din, sa maraming bagay nakakaharapin ng sino mang senador. Kada senador magpapasya individually
base sa kanyang prinsipyo, paniniwala at pananaw. Binanggit mo na yung Senate presidency. Kahapon binanggit ni senatorial candidate Vicente Soto III na handa siyang Senator-elect. Senator-elect. Hindi pa siya proclaimed. Okay, malapit na. Sa Sabado pa. So, ang sabi niya, he's ready to accept the Senate presidency if the numbers are there for it. So, do you think there will be a contest? I think the same statement will apply to almost all the senators. Kahit naman sa akin nun, bago ko inisip man lang o pinangarap, hindi ko nga pinangarap na maging Senate President. Sino man namin numero, dapat tanggapin niya yung responsibilidad at yung hamon na yon kung nasa kanya ang tiwala ng mas nakararaming senador. Okay, sir. Given the results of the election, ano yung major issues na haharapin ng Senate in the 20th Congress? So, there's, of course, obviously, there's the impeachment. Ano pa? Well, there's the impeachment against the Vice President. An impeachment case was filed against the President, which is pending in the House. I don't know how that will be resolved in the coming weeks and or days. Nandyan yung mga panukalang batas na hindi namin mapapasa sa susunod na 2 linggo na kailangan pa rin bigyan ng pansin at tutukan sa susunod na tatlong taon. Maliban doon, syempre, makikita mo na yung pagporma, paghahanda ng ilan na nangangarap, nag-aambisyon o nag-iisip na tumakbo sa mas mataas na posisyon o sa parehong posisyon, kabilang na ang Senado, pagdating ng 2028. Hindi ba parang awkward yun for you? Kailangan nilang harapin sa sarili nila, sa salamin at sa taong bayan yung kanilang magiging pasya kung ang nagdikta nga ba ng kanilang desisyon sa impeachment ay yung personal nilang interes o nakabatay sa ebidensya at sa batas at sa pananaw ng mas nakararami base sa kanilang napanood din na ebidensya ang kanilang magiging desisyon kaugnay ng impeachment. It is up for each senator judge to defend his or her position in connection with that after trial. Okay, my last question. Kasi kahapon, in-announce naman ng House that Attorney De Lima and Attorney Diokno, now Congressman Presumptive, will be joining the impeachment prosecution panel upon the invitation of the House leadership. So doesn't that feed into the theories that are circulating among some circles na there's this alliance between the administration and that color of the political spectrum? Hindi ako bahagi ng anumang koalisyon o alyansang yan at hindi ko pwedeng komentaryohan. Subalit, pasya ng Kamara kung sino ang pipiliin nilang abogado o prosecutor, tulad lamang ng pasya ni Vice President Sara, yung kanyang pipiliing mga abogado at magtatanggol sa kanya. Hindi yan pwede pang himasukan ng impeachment court. Wala kaming say dyan. At hindi ko komentaryohan kung tama, mali, maganda o pangit yan. Pasya nila yan at wala kaming pakialam sa kanilang desisyon kaugnay sa bagay na yan. My very last question, last na talaga. Given all of those things na nasabi nyo kanina, all of these issues that you'll be confronted, may magagawa pa bang real na trabaho ang Kongreso in the next 3 years? Kasi baka maging busy na kayo sa politika. Bakit naman hindi? Buwang paniniwala ko na sa kabila ng impeachment, kaya inaayos namin yung schedule, ay meron pa rin kaming mapapasang mga makabuluhang panukalang batas. Buwang tiwala ko na kung maayos namin yung ilang pre-trial proceedings, ay matatapos namin ito bago tuluyang tutukan ng Senado ang budget para sa taong 2026. Hopefully, we can wrap this up before we go on recess in October. Para pag-resume kung saan tatalakay na yung budget sa plenary, makatutok naman kami doon. Sa gitna, kaya naman namin magsingit at mag-discuss ng ilang mga panukalang batas pa na bagaman hindi kasing laki ng budget, bagaman hindi kasing sikat na impeachment, ay makabuluhan, may halaga at makakaapekto at makakatulong sa marami sa ating mga kababayan. Sir, considering yung sinasabing surprises sa naging result ng elections, lalo na sa senatorial, ano yung nakikita nyo na game changer? At dapat bang i-consider ito ng mga tatakbo sa 2028? Kung ano man yun ng mga game changer dito sa election na ito? Sa strategiya, wala naman. Alam naman siguro at napansin ng lahat kung nagkaroon man ng anumang game changer nitong eleksyon, ayun yung mga kaganapan kaugnay sa politika at hindi kaugnay sa pangampanya. Kabilang na ron ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na ron ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig na nagkaroon ng malaking impact sa resulta ng halalang ito, na nagkaroon ng epekto sa naging resulta ng halalang ito. Nakita naman natin yun sa surveys
At nakita natin din yon sa resulta ng halalan. Pero sabi nyo ba, ito daw Gen Z at millennials, isa rin dun sa game changer dahil talagang actively nag-participate sila dito sa election. Hindi naman siguro tamang sabihin natin ngayon lang sila actively nag-participate sa halalan. Dahil kung susuriin na titingnan nyo, bagaman mataas yung turnout, 80% di umano ayon sa PPCRV, bagaman hindi pa pinal, ay medyo bumaba yung threshold sa mga bumoto sa pagkasenador. Sabi ng lahat ng survey, base sa tinaas ng bilang ng botante, dapat minimum ay 15 million para makapasok sa Magic 12. Pero lumalabas ngayon, 13 million lamang, Magic 12 ka na. Noong 2022, kulang-kulang 15 million yung number 12 spot. Pero ngayon, ang number 12 ay 13 million lamang. Sa kabila ng mataas na turnout, sa kabila ng tumaas din na bilang ng mga botante mula nung nagdaang eleksyon. So marahil kailangan pa natin ng ilang linggo at buwan para pag-aralan ang resulta ng halalang ito para may tunay na makapagsabi kung bakit nga ba ito nangyari, bakit hindi nakita ang ilan sa mga resulta sa survey at saan nga ba nagbago. Considering yung mga ibinoto, sir, ng tao, nakita mo ba na nagmamature na yung mga voters? Bawat eleksyon ay pagkakataon para magkaroon ng mas maliwanag ng pananaw ang ating mga kababayan. Pero tandaan nyo, kada taon din may nagdi-18 anyos. So kada taon merong may bagong botanting pumapasok sa list of voters natin. Kada taon naniniwala ako na papunta tayo dun sa panahon na ang botante ay tunay na makikita ang kapangyarihan ng kanilang balota. Nakapangyarihan ng taong bayan pumili kung sino ang nararapat talaga at na hindi totoong wala silang boses para baguhin ang kanilang sariling bansa, bagaman ordinaryong registered voter at ordinaryong Pilipino lamang sila. Okay, Nympha. Andiyan si Nympha. Nympha Liet. Nympha Liet po. Sir, sabi niyo po, Sorry, tawag mo. Sir, sabi niyo po dati, ay pinapayuhan niyo po dati yung mga senador tsaka mga incoming senators na huwag magkomento sa impeachment. Pero yung iba po sa mga paparating nating na mga bagong senador ay inendorso mismo ni VP Sara. Will that affect the impeachment trial? Well, hindi sila yung nagsalita. Inendorso kamo sila ni VP Sara pero hindi mismo galing sa kanila. So, patuloy ang aking magiging panawagan sa lahat na nakaupo at marahil papasok din ang mga senador, presumptive senators, ika nga, na ayon sa rules, sana iwasan nila na magbigay ng categorical na mga posisyon o sagot kaugnay nito hanggat hindi pa nagsisimula ang trial at wala pa naman silang nakikitang mga ebidensya, pabor o kontra sa nasasakdal na si VP Sara. Magiging factor ba yun yung ginawang endorsement sa kanila, sa kanilang magiging decision? Sila lamang siguro ang makakasagot noon at hindi ako. But Mas historically, magandang sir, sila ang matanong kung sakasakali. sir, non-issue na ba? Historically, hindi. Dahil nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati, kinakalaban nila ngayon yung mga nag-endorse sa kanila dati, yung kalaban nila dati, kakampinan nila ngayon. So, kung pagbabasihan ko ay kasaysayan, hindi ng mga partikular na senador, kasaysayan sa larangan ng politika ng ating bansa. Nakikita natin nagbabago-bago yon. So, hindi iiral yung utang na loob yung sinasabing payback time. Hindi ko sinasabing hindi iiral, pero again, each to each his own. Nagbabago yan sa kada sitwasyon at sa kada tao. At hindi para sa akin na sabihin ganito yan o ganyan yan. Mas maganda sila ang tanungin ninyo dahil sila naman yung nasa sitwasyong yun. So, sir, 100% sure na ba na magpapatuloy itong impeachment trial sa 20th Congress? Non-issue na ba yun na pwedeng ituloy? Kung nasimulan ito ng 19, pwedeng ituloy sa 20th Congress? Yun ang gagawin ng Senado kung hindi sang-ayon doon ang kampo ni VP Sara halimbawa, may karapatan silang iakyat yan sa Korte Suprema. In fact, may pending case pa sila doon na hindi pa ina-actionan ng Korte Suprema, pero hindi lang yun, hindi naman din nag-issue ng temporary restraining order o mandamos ang Korte Suprema para kami magpatuloy o hindi magpatuloy. So, gagawin ng Senado yung kanyang constitutional mandate kung wala namang utos o kautusan mula sa Korte Suprema na laban dito. But, sir, the impeachment court can also make its own decision if the trial, Yes. if there's going to be a trial or not. Definitely yes. And the aggrieved party, if at all, on the reverse naman, can question that before the Supreme Court. It's not
Supreme Court's decision. It can also be your decision. Ultimately, it will be the Supreme Court's decision. But the Senate can decide on it one way or the other, yes. Both as a Senate and as an impeachment court. Pero ulitin ko lang, ang pinagbabasihan lang naman namin ay yung Senate Electoral Tribunal na binubuo pa nga ng mga maestrado ng Korte Suprema at miyembro ng Senado, tumatawid ng Kongreso para ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso. Nagbabago din yung mga miyembro ng Senado, nagpalit ng Kongreso, pero dahil yung kino-questioning term ay 6 na taon nung senador na pinrotesta, patuloy lamang yun sa mga susunod na Kongreso at hindi siya automatically dismissed. So sir, kumusta na yung status ng impeachment rules? Maraming panukala kaming natanggap, hindi lamang mula sa legal team, pero mula din sa iba't ibang senador nitong nagdaang recess, lalo na mula dun sa mga hindi tumatakbo. Pero ang direksyon na personal kong tinatahak sa ngayon ay isuggest sa impeachment court na wag nang baguhin yung rules dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Ipapanukala ko na kung may pagbabago man sa rules, ito yung mag-a-apply to future impeachment cases and not this one. So pwedeng talakayan yung rules, pwede pa rin namin pag-usapan, pero prospectively applicable siya sa mga darating pang impeachment complaints na tatalakayin ng Senado at makakarating dito. At hindi na dito sa kasalukuyang impeachment na aming kinakaharap sa ngayon. So sir, yung suggestion mo na yon, subject for approval pa sa Definitely. Senate. Lahat ng sinasabi ko ay subject to approval ng impeachment court. Kaya sabi ko, panukala ito, suggestion ito. Okay, Mean. SP yung sa TRO ng SC, so ibig sabihin pag maglabas sila ng desisyon, pwedeng hindi matuloy yung impeachment. Di ba sabi niyo sir dati, sarili yung desisyon yun? Magdedesisyon ng impeachment court kung susundin o hindi. Tulad ng sinabi ko sa inyo dati, di ba? May mga desisyon ng korte na sinunod ng Kongreso at ng impeachment court. May mga desisyon din na hindi. So, depende yan sa impeachment court. Lahat ito'y pagpapasya ng impeachment court, hindi ng Senate President lamang. Sir, and then yung rules na, yung Not the rules, Senate, the impeachment court. sir, yung rules na gagamitin kay VP Sara ay yung ginamit kay, Yung kay- existing rules pa rin. Ang magiging pagkakaiba lamang ay nakalagay kasi sa existing rules that the rules of court shall be suppletorily applicable. Nagbago na ang rules of court mula nung panahon ni Chief Justice Corona, late Chief Justice Corona at ngayon. So yung mga pagbabagong yun sa rules of court, dala na sa rules na ito at hindi na namin kailangan baguhin pa. So ano yung i-discuss niyong rules pag open sa June 2? Yung existing rules pa rin. Initially, may mga sumusuporta na sir sa inyo ng mga senador do sa suggestion mo? Isasuggest namin formally ito at sa pamamagitan siguro ng press con na ito, makakarating sa kanila, isasuggest namin ito kapag ka nag-convene ng impeachment court. Sir, it is good ba kung before June 2, sa resumption kasi, magko-convene na kayo as impeachment court, tama ba? Bilang Senado muna, And then, yung pag-convene... magko-convert na lang kami The into same an date. impeachment court. Same date or June 3? So, better na before June 2, ay may decision na ang Korte Suprema dun sa mga pending petition? Hindi naman, basta walang TRO ang Korte Suprema, magpapatuloy kami. Kung may TRO sila, pagpapasahan namin kung anong gagawin namin, bungad ng TRO na yan. So, sir, on June 2, resumption ng session, and then sabi nyo nga possibly the following day pa yung pag-convene nyo bilang impeachment court, and then the same day din po yung pag-take oath nyo bilang mga senator judges? Sa June 2 marahil, magpapadala kami ng notice sa Kamara itong linggong to, itong darating na linggo, na kailangan nilang ipresenta yung articles of impeachment or at least yung charges man lamang sa plenaryo ng Senado. Yun ang nakalagay sa rules namin na hindi ginawa sa mga nagdaang panahon. Pero nakalagay sa rules yun. Nasusundan lamang naman namin. That is the formal procedure para officially matake cognizance na ng Senado ang impeachment. Hindi yung pag-file nila sa SecGen. Yung pagbabasa ng articles of impeachment in plenary nakalagay sa rules namin by the prosecutors. And then the Senate can take cognizance of it
And that will now be used as the basis to convene the impeachment court. Like what I was saying before, hindi filing ang magti-trigger ng impeachment court. It is the Senate plenary taking cognizance of it. Kaya kailangan basahin yung impeachment complaint sa plenaryo. Noong nagdaang panahon ang gumawa niyan, majority leader lamang. Pero hindi yan ang nakalagay sa rules namin at hindi yan ang nakalagay sa President sa Amerika na pinagkopyahan natin ang impeachment rules natin. Dapat basahin ng prosecutors yan formally, at least yung 7 charges, and then the Senate will refer it to the appropriate committee, and that will now be the basis for the convening of the impeachment court, either the same day or the following day. Okay, Myla. Sir, paano sila... Yung robe, may utang pa ako sa'yo. Oo nga, sir. Naalala ko Sir, yan. Paano sir ma-recognize yung, yung prosecution team kung hindi pa kayo nakakonvene as impeachment court? Paano nila babasahin? Kung, if that happens... Sa plenary first time- gagawin yun. Yes, sir. No, Paano we will sila ma-acknowledge? Hindi pa sila prosecution. Ang maging members of the House who filed the impeachment complaint, they will have to designate who will read it. And I'm assuming ito yung mga prosecutors din na i-assign nila. So this is the first time na mangyayari, sir, no? So hindi ko lang ma-picture. So i-recognize sila as paano yung, di ba, you are in session. Paano i-recognize sila? They will be called upon in plenary to read the articles of not the whole articles, the charges at the very least, and to submit the rest formally for the record in the Senate. First time siya, pero yun ang nakalagay sa rules. Bihira naman ang impeachment at hindi nagawa dati, pero hindi rason yun para hindi namin sundin ngayon yung nakalagay sa rules. Okay, si Mav and then Raymond. Mav. Mamaya na yun. Sino daw? Di Sir, ba, considering ang lang, dami na nangyari? sir, hindi niyo pa kami dinadala dun eh. Ang dami nangyari. Teka muna. Sir, considering lang po yung current cast of characters ng impeachment trial, are you expecting or are you concerned na magiging medyo circus-like yung dito sa Senate, yung trial mismo? No. Yung papasok ng mga miyembro ng Senado, hindi ba? 5 re-electionista, 4 na dating senador, 3 na miyembro ng Kamara na mula sa Kongreso na magiging bahagi, maliban sa aming 12, ng 20th Congress. So, mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito, at inaasahan ko magiging maayos ang Senado. At sino man na magpe-preside, lalo na kung ako yun, titiyakin ko that order will be maintained. Para sa gayon, ang proseso ay dumaloy ng mapayapa, maayos, at ng mas lalo maintindihan ng ating mga kababayan, yung ipinapresenta ng magkabilang panig. Sir, wala namang kasi medyo may mga nakita na tayo in previous hearings na may mga outbursts, emotional outbursts. Bahagi yun, but we will maintain order and we will keep order within the impeachment court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members, as well as the sergeant at arms if necessary. Pero sir, pagdating sa prosecution, malaking bagay ba yung pagpasok nga ni na Dilima at saka Chel Joc, no? Mas magiging exciting ba ito? Hindi para sa akin na sabihing maganda nga o pangit yon. Hindi para sa akin sabihing magaling o hindi yon. Mga di-kalibre kasi itong mga to, sir. And considering yung nag-experience ni Dilima under the Duterte administration. Well, they are both practitioners. On the part of Chel as a human rights lawyer, on the part of Secretary Senator Laila as an election lawyer, I believe. When she was practicing and before she became DOJ secretary. Definitely, they will add to the prosecution's ability to present their case. So, hindi naman kaya yung impeachment trial maging platform para dun sa mga gustong pumosisyon at magpasikat for 2028? Oo, pero dalawang bagay yun. Ano mang ilaw ng kamera na itututok sa sino mang tao, dalawa ang pwedeng makita, yung maganda at yung pangit. So, nasa sa kanila yun. Kung anong mapapakita nila. At nasa tao din yun. Kung anong makikita nila. Minsan magkaiba yun. Yung gustong pakita at yung nakikita ng tao sa lente ng camera. Si Before Raymond,
Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sa interview namin, he's hoping na manatili kayong Senate President dahil maganda daw na abogado yung magiging presiding officer sa impeachment court. Well, nagpapasalamat ako sa pananaw ni Senator Jinggoy. Subalit sa dulo, ang magpapasya ng Senate President, kung mananatili man ako o iba ang uupo, ay ang mayoriya ng Senado. Sang-ayon sa rules ng Senado, magpapatuloy ang Senate President kung hindi na-graduate katulad ng sitwasyon ngayon at mababago lamang yan kapag kami nagpresenta ng higit sa mayoriyang boto kapag ka nag-resume ang Senado. Okay, Raymond? One point lang, sir, doon sa Kahit dalawa. doon sa preparation, as we speak, percentage-wise ba, pagdating sa impeachment, saang bahagi na tayo ng preparasyon as of date? Huling nagsalita ang prosecution team. Sabi nila yata parang 80% na sila sa isa o dalawang charges. Wala pa akong balita dun sa 5 charges. Hindi ba? Mas mataas ang level ng kahandaan ng Senado. Pati yung invitations, yung ID, yung security preparations, yung holding areas ng prosecution at defense panel, nakahanda na rin. Hanggang sa detalye ng parkingan nila, hinanda na rin namin at nakahanda na rin the defense and the senator judges. Yung room, sir, finally na napag-usapan. Napatahi na. Alam ko napatahi na. At nasukatan na, kung hindi ako nagkakamali, lahat o maliban sa isa. Kaugnay naman, may mga nangangampanya kasi hindi pa naman nakuha. Nakuna ng sukat. Pero ready na yung mga, ginaya lang naman yung dati. Sir, yung room assignment, finalized na. May inassign na kami sa prosecution at nag-inspect na yata ang ilang miyembro ng Kamara, yung kanilang mga staff. Sa panig ni Vice President Sara, binigyan din namin sila ng notice kaugnay sa pag-karapatan nila at oportunidad mag-inspeksyon. Pero tinanggihan nila ito at sinabing may pending petition pa daw sila, kaya buong galang, sabi nila, na hindi muna nila i-inspeksyonan yung kwartong yon hanggat wala pa daw pa siya ang Korte Suprema na tinatanggap at ginagalang ko. That is their prerogative and their option. Okay, sir, may patanong si Nimpa. Sabi niya, Nimpa ano? Ravelo. Hoping ka daw ba na ma-retain mo yung pagiging Senate President? Ilalaban mo daw ba at makukuha niya kaya ang kinakailangan boto? It's not a question of hoping, it's a question of reality. Ulitin ko, ang Senate President dapat may kumpiyansa ng mahigit na mayoriya ng Senado. 13 at higit pa. Pwedeng mangyari at maganap yan sa sino